Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po, Bicolandia. Magandang umaga po sa probinsya ng Camarines Sur at magandang umaga po dito sa lungsod ng Naga. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa loob po ng kalahating oras, ako po ang inyong mapapakinggan sa radyo at mapapanood live sa Facebook. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bulaños, sa ngalan po ng Alliance of Ministries of Metro Naga Incorporated. Ating sama-samang pag-aaralan ang mga aral ng Diyos sa umagang ito. At sa technical side, atin din pong makakasama si Sir Director Ariel Camarute. Okay po, maraming salamat po sa mga ngayon ay bukas na talaga ang kanilang radyo. Nakaantabay na at nakaantabay na rin po sa Facebook. Maraming salamat po sa mga sumusuporta ng biyaya sa pagkaaga. Sige po, dahil sa kaiksyan ho ng ating oras, tuloy-tuloy na ho tayo. At nang sa ganoon, bago natin mapasimulan ang buong maghapon sa isang panibagong araw na ito, ay simulan natin ito sa pag-alam kung ano ang mga aral ng Diyos at nang sa ganoon ito ay ating maisabuhay at ito ay makabubuti sa ating pamumuhay. Manalangin po tayo. Aming Diyos, aming Ama sa langit, muli po kami nagpapasalamat sa buhay na muli pong ipinagkaloob po ninyo sa amin. At sa mga oras na ito, salamat din po sa kalayaan na kami ay nakakapag-aral, nakakapagbasa ng iyong banal na salita. Dalangin ko po sa mga sandaling ito na sa lahat po ng makikinig, manunood, ikaw po ang magbigay sa kanila ng kapahayagan, ma-encounter kanila, Panginoon, sa buhay nila. Salamat po sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Okay po, ngayong umaga, magbabasa po ako ng bahagi sa banal na kasulatan at dito po manggagaling ang ating pag-aaralan at nawa po, ito po ay kapulutan po natin ngayon ng mahalagang aral na magiging bahagi ng ating buhay sapagkat napakahalaga na sa bawat ginagawa nating mga desisyon sa buhay, ito ay kumbaga ating isinasaalang-alang ang mga aral ng Panginoon. Ano po? Kasi oo nga, mayroon naman tayong kalayaan na gawin ang nais nating gawin at may karapatan tayong piliin ang gusto nating piliin, pero mas makabubuti po sa ating lahat na sa tuwing may gagawin tayong pagpili o desisyon sa buhay, ay lagi nating isasaalang-alang ano ba ang kalooban ng Panginoon. Mula po rito sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 8, talatang 11, itong isang talata na lamang po ang aking babasahin sapagkat ito ay mahaba, pero sisilipin natin ang nasa likod ng talatang ito. John chapter 8 verse 11. Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Ang Diyos po ang magpala ng ating puso na pagtatamnan ng kanyang mga aral sa mga sandaling ito. Ito pong kababasa ko lang ngayon, itong ating narinig mula sa banal na kasulatan, ito yung istorya ng isang babae na nahuli po sa pangangalo niya.
itong babaeng ito ay naaktuhan, kumbaga, ng mga tao na nagkasala ng kasalanang pangangalunya. Sa ibang salin ay pakikiapid. Ano po? Adultery. At noong araw, ang parusa po sa mga nagkakasala ng ganitong pagkakasala ay binabato po ito at hanggang mamatay. Ganoon po kabigat. Literal na bato at babatuhin ng isang taong nagkasala hanggang siya'y mamatay. Ganoon po kabigat. Ang parusa noong araw. Kumbaga naman sa ating panahon ngayon, dahil sa makamodernong batas, pagka ang isang babae o isang lalaki ay nagkasala ng ganitong uri ng pagkakasala sa kanyang asawa, ay pwede hong idemanda at pwede hong mabilanggo, malapatan ng kaparusahan. Pero ngayong umaga, bibigyan ko po ng pansin ang dalawang bagay lang, kaya mahalaga na maunawaan natin ito. Marami ito pero dalawa lang ang tatalakayin ko. At dito po manggagaling ang pinakakatas, pinakasustansya ng ating maririnig na mensahe. Dito po sa senaryong ito na ang babae ay nahuli sa pangangalunya o pakikiapid at dapat siyang batuhin hanggang mamatay, ay nagkaroon po ng tinatawag na encounter ang babaeng ito sa Panginoong Hesukristo. At dahil naman ang Panginoong Hesukristo ng panahon na yun ay siya po ay kumbaga hinahanapan ng butas ng mga religious leaders pa naman. Yung mga leader ng relihiyon ng kanyang kapanahunan, hinahanapan siya ng butas. At to make the long story short, tinanong siya ng mga tao, ang Panginoon Hesukristo. Sabi niya, ayon sa batas, nahuli ang babaeng ito sa pakikiapid at ayon sa parusa, kailangan siyang batuhin hanggang mamatay. Pero alam nyo, paiksi natin ang istorya, ang Panginoong Hesukristo may kalayaan namang magdesisyon na sang-ayunan sana ang kanilang mga pinagsasabi. Pero alam nyo po, mas pinili ng Panginoong Hesukristong patawarin yung babae. Dalawang bagay. Una, ang Diyos po ay nagpapatawad. Mas pinili po ng Panginoong Hesukristo na patawarin ang babaeng ito na nahuli sa pangangalunya. Kaya, sabi ng Panginoong Hesukristo sa mga tao, sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. At paiksin pa natin ang istorya, wala pong bumato sa kanya, sa babae. Kaya tinanong ng Panginoong Hesukristo ang mga tao, yung babae, sabi niya, wala bang bumato sa iyo? Sabi ng babae, wala po, Ginoo. At ang sabi naman ng Panginoong Hesukristo sa kanya, ako man, hindi kita hahatulan. Humayo ka at huwag nang magkasalang muli. So, makikita natin na napakaganda po pala pagka ang isang tao ay nagkakaroon ng personal encounter with Jesus. Katulad ng babaeng ito. Salamat na lang nung maganap yung pagkakataon na yon ay nandoon ang Panginoong Hesukristo at naging dahilan para ang babaeng ito ay hindi po tuluyang mabato at mamatay. At ang sabi ng Panginoon Hesukristo sa kanya, ako man, hindi kita hatulan. Mga minamahal kong mga tagapakinig, ito po ang kagandahan kapag ang isang tao ay nagkakaroon ng encounter sa Panginoong Hesukristo. Dahil ang Panginoong Hesukristo po ay nagpapatawad ng pagkakasala. Alam nyo, likas sa tao ang mapanghusga. Bukod sa sinasabi nating may batas, pero talagang likas sa napakaraming tao ang mapanghatol. O tingnan nyo sa ating kapanahunan ngayon. Halimbawa, ipagpalagay natin, nangyari ito sa ating kapanahunan. Hindi talaga ito malilihim. Nandiyan na yung mga cellphone na may camera, may video, at magva-viral ka talaga. Kaya kung nangyari ito sa panahon natin ngayon, magva-viral itong babaeng ito. At tiyak ko, napakaraming bashers
ibaba siya ng mga tao, sigurado yun. Hindi naman siguro lingid sa atin na sa ating kapanahunan, gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng masama, laging may sinasabi ang tao na masama. Di lalo na, pagka gumawa ka ng masama, di lalo kang uulanin ng mga masasakit, masasama, at halos nakapangdudurog ng pagkataong mga salita na mababasa natin sa mga comment section. Kaya, salamat na lang at nung mangyari ito, ang babaeng ito ay nandoon ng Panginoon Kristo. At siya ay piniling patawarin ng Panginoong Kristo. Mga minamahal ko mga tagapakinig, anuman ang ating mga pagkakasala sa nakaraan o sa kasalukuyan, pagka tayo po ay nagkaroon ng encounter sa Panginoong Kristo, alam nyo ho, hindi rin tayo hahatulan ng Panginoon. And besides, sa panahong ito, ang Panginoon Kristo hindi pa po siya tagahatol. Sa panahong ito, ang Panginoon Kristo ay nananatili pa rin tagapagligtas. Pero kailangan na ang tao ay magpasya na magpaligtas. Hindi po dumarating ang Panginoon Kristo sa buhay natin bilang isang mananakop. Kinakailangan payagan natin siya na tayo ay magpaligtas sa Kanya. Bakit? Sapagkat sa pag-amin na hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili sa sarili nating kaparaanan. Itong babaeng nahuli sa pangangalo niya, hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili para iwag siyang batuin ng mga tao. Mabuti na lamang sapagkat nandoon ang Panginoon Kristo at namagitan, at ito namang mga taong ito ay wala hong nagawa. Unang-unang aral na ating matututunan dito, ang Panginoong Kristo, ang Panginoong Diyos ay Diyos na nagpapatawad. Lalo na nga, kapag kahit gaano tayo karumi, kahit gaano tayo kasama, pag inamin natin na tayo ay nagkasala, na mali ang ating mga ginawa, na tayo ay nagkasala, inamin natin ito sa Diyos, lalo na, tayo talaga ay patatawarin. Ang sabi po ng Bagong Tipan, Unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, sinasabing kung ating ipahahayag sa Diyos ang ating mga kasalanan, makaaasa tayo na tayo ay Kanyang patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Ito nga ang babaeng ito hindi pa nga humihingi ng tawad, pinatawad na. Di ba? Kaya napakaganda pong aral ang ating matututunan dito na ang Panginoon Kristo ay nagpapatawad. Ang Panginoong Diyos ay nagpapatawad sa mga pagkakasala ng tao. Pero hindi po ibig sabihin na kung ang Diyos ay nagpapatawad, ay gagawin natin itong lisensya para patuloy nating gawing intentional ang pagkakasala. Pangalawa, maaari nating matutunan na aral. Pangalawa, ang Panginoon Kristo ay nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Alam nyo ho, bihirang mga tao ang nabibigyan ng second chance. Okay po? Bihira sa mga tao ang nabibigyan ng pangalawang pagkakataon para patawarin, para ipakita ang pagbabago. Bihirang ganoon. Lalo na nga sa mga kapanahunan natin ngayon na napapaligiran tayo ng mga taong mapanghusga, mga taong judgmental, ng gayon na lamang wagas talaga, wagas kung humatol sa iba, na ang akala mo ay ang linis-linis. Alam nyo, ipagpalagay natin na may taong di nabahiran ng kanyang apelyido. Ipagpalagay natin may mga taong hindi nasangkot sa ganoong mga senaryo ng buhay. Pero hindi rin yan pases para ang tao ay manghusga ng kanyang kapwa na para bagang wala siyang baho sa kanyang pagkatao. Diba? Pero ang Panginoon Kristo piniling magpatawad, kaya ang Diyos po ay nagpapatawad. Uulitin ko, kung hihingi tayo ng kapatawaran, kung tayo ay mangungumpisal ng ating pagkakasala, wag sa tao, wag sa leader ng relihiyon, mangumpisal tayo ng ating personal na pagkakasala sa Panginoong Diyos. Direkta. Kasi sa Diyos tayo nagkakasala. Okay po? At pangalawa, ang Panginoon Kristo, ang Panginoong Diyos ay
Diyos ng pangalawang pagkakataon. Mas tamang sabihin ko na ang Panginoong Diyos ay Diyos ng maraming pagkakataon. Na every time na ang tao nadadapa, na ang tao ay nahuhulog sa pagkakamali o pagkakasala, sa tuwing aaminin niya ito ng may kapakumbabaan, aaminin natin bilang tao na Panginoon, patawarin niyo ako, muli akong nadapa dahil sa aking kahinaan, inaamin kong ito ay mali, alam kong kasalanan yung ginawa ko, patawarin niyo po ako. Alam niyo po, ang Panginoong Diyos ay laging magpapatawad. Basta siguraduhin lang natin, hindi talaga intentional. O sabihin na nating intentional, pero nandoon po ang pag-amin. Kasi may mga taong nagkasala na nga, gina-justify pa. Yung bang parang gustong palabasin ng tao na yung mali ay tama, na yung kasalanan ay hindi kasalanan. Mali po yun. Hindi tayo makakaasa ng patawad ng Panginoon kung kahit ginagawa na natin ang kasalanan, pinagtatakpan pa rin natin ito, itinatago na para ba namang makatatago tayo sa Panginoon. Hindi tayo makakapagtago sa Panginoon. Lahat ng ating ginagawa, public, private, kahit sa dilim pa, kahit patago pa, ang lahat ng ating pagkakasala nalalaman ng Panginoon. Kaya dito sa inaaral natin ngayong umaga, may dalawang napakahalagang aral na maaari nating matutunan. Una, ang Diyos ay nagpapatawad. Kahit gaano man kasama ang isang tao, kahit anuman ang kanyang kasalanan, kahit gaano ito karami, pagka ito ay inamin natin sa Panginoon at may intensyon na wag nang magkasalang intentional, makakaasa po tayo ng pagpapatawad ng Panginoon. Pangalawa, ang Diyos ay Diyos ng pangalawang pagkakataon. Itong babaeng ito ay binigyan ng Panginoon Kristo ng pangalawang pagkakataon. Ang sabi niya sa babae, ako man, hindi kita hahatulan. Humayo ka at wag nang magkasalang muli. Ang sinasabi ng Panginoon sa babaeng ito ay ayusin mo na ang buhay mo. Sa susunod ng mga pagpili mo, ingatan mo ang iyong mga pagpili. Nang sa ganoon, hindi ka malagay sa ganitong kalagayan. Higit pa roon, alam nyo mga minamahal kong mga tagapakinig, higit pa roon, ang talagang sinasabi sa kanya ng Panginoong Kristo, isipin mo, may hatol sa pangalawang buhay. Yun ang tinutukoy ng Panginoon Hindi lamang yung humayo ka, wag na magkasalang muli. Hindi lang basta ganun yun. Ang tinutukoy ng Panginoon, kapag nagpatuloy kang muli sa pagkakasala, baka wala ka ng second chance. Pangalawa, hatulan ka sa impyerno. Ganoon ang ibig sabihin ng Panginoon sa kanya. Kaya alam nyo, mga minamahal kong mga tagapakinig, kung sakali man may nakikinig sa akin, gaano man at marami man ang nagawa mong pagkakasala, hindi pa huli ang lahat. Habang may buhay pa, lumapit ka lang sa Panginoong Diyos na nagpapakumbaba, umaamin na nagkasala, at may plano kang ito ay itama. Hindi po ipagkakait ng Panginoong Diyos ang kanyang pagpapatawad sa mga taong humihingi ng kanyang pagpapatawad. Ang tao mahirap magpatawad. Asahan natin yon. Baka nabibilang lang sa daliri. Ang mga taong mapagpatawad. Pero ang Panginoon mapagpatawad. Huwag tayong masyadong maghanap ng pagpapatawad sa kapwa kasi bihira natin itong makamtan mula sa ating kapwa. Lalo na nga kapag ang tao nagsasabing magpatawad, hindi talaga yun pure. Sa totoo lang. May mga tao nga nagsasabi, sige ha, patatawarin kita pero wag ko na makitang pagmumukha mo. May mga ganyan, di ba? Hindi yun pagpapatawad. Di ba? Mayroon namang nagsasabi na, sige, patatawarin kita pero wag na kitang makita. Di ba? Pero sabi ng mga taong nagsasabi, hindi ko makakalimutan ng iyong ginawa, pero sige, patatawarin kita. May mga ganoon, di ba? At kung iba-iba pang mga sasabihin ng tao, pero tandaan ho natin, ang Diyos, panagpatawad, erase talaga.
ang Diyos ay nagbibigay ng amnesty. Ano yung the word amnesty na mababasa natin sa Isaias Kabanatang 1, talatang 18, parang ang Diyos ay nagkakaroon ng amnesia. Ano? Yung amnesia, yung pagkalimot. Nililimot ng Panginoon kahit gaano ang ating nagawang pagkakasala. Pero uulitin ko po, wag nating gagawing passes ang pagpapatawad ng Diyos para muling maglublob sa putik ng pagkakasala. Nagpapatawad ang Diyos kasi binibigyan niya ang tao pangalawa ng pangalawang pagkakataon. Kaya wag na nating sayangin yung mga binibigay ng Diyos na pangalawang pagkakataon. Muntik ka nang mamatay pero nabuhay kang uli. Nabuhay ka pa, sa madaling sabi. Second chance yun mula sa Panginoon. Na-aksidente ka o muntik ka nang ma-aksidente. Second chance yun ng Panginoon. Diba? At marami pang iba. Kaya ang ibig sabihin nito, pagka ang tao binibigyan ng Diyos ng pangalawang pagkakataon, wag niya na itong sasayangin pa. Kasi minsan lang ho tayong mabuhay. Mga minamahal kong mga tagapakinig, hindi nyo lang na itatanong ang inyong lingkod. Ako rin po ay taong kinaawaan ng Panginoon. Binigyan ng Diyos ng awa at pangalawang pagkakataon. Kaya hindi ko na sinayang. Kaya wala ako rito sa harap ng camera. Hindi nyo ako maririnig sa radyo kung ako ay hindi po nagpakumbaba sa Panginoon at lumapit sa Kanya. Kaya sa mga nakikinig sa akin ngayon, gaano ka man kasama o ano man ang kasalanang nagawa mo ngayon, lumapit ka sa Diyos at patatawarin ka niya at bibigyan ka niya ng pangalawang pagkakataon. Ang pangalawang pagkakataon, hindi po yan na ibibigay sa lahat ng tao. May mga taong hindi ka na talaga bibigyan ng pagkakataon. Talagang uhusgahan ka na, lalo na nga kapag ang tao nakagagawa ng kasalanan, yun ang nagiging forever impression ng tao. Yun ang masaklap dun eh. Pagka natao na ipakita mo sa tao yung bad side mo, nagkasala ka, hindi na yung malilimot ng tao. Kahit gumawa ka pa ng mabuti, hindi nila malilimot. Salamat na lang sa Diyos, hindi siya ganoon. Ang Diyos talaga pag nagpatawad, pinatawad ka talaga. At bibigyan ka ng pangalawang pagkakataon na ayusin mo na ang buhay mo, wag mo nang gawing lubluban ng pagkakasala, wag mo nang gagawing intensyon ng pagkakasala. Ganun po ang ibig sabihin. Kaya ito ang dalawang aral na ilan lamang sa mga aral na ating matututunan mula rito sa encounter ng babaeng nangalunya sa Panginoong Kristo. Kaya napakaganda po na ang tao ay nagkakaroon ng pagkakataon na mabigyan ng Diyos ng pangalawang pagkakataon. Sa aking pagtatapos, alam nyo ba na kahit nga sa ating kapanahunan, kaya ang Panginoon Kristo ay hindi pa rin bumabalik. Sinasabi po ng pangalawang Pedro, Kabanatang 3, talatang 11, na ang mga tao ay binibigyan ng pagkakataon na magsisi. That's why ang pagbabalik ng Panginoon Kristo ay natatagalan. Kasi binibigyan niya ang taong makasalanan na magbalik loob sa Diyos at magsipagsisi. Kaya wag na nating sayangin ang pagkakataong ito. Habang buhay pa tayo, lumapit na tayo sa Diyos at hihingi natin ng tawad ang ating mga nagawang pagkakasala noon at sa kasalukuyan, at sisiguraduhin ko po sa inyo, hindi tayo huhusgahan ng Panginoon, bagkus bibigyan niya tayo ng pangalawang pagkakataon na ayusin ang ating mga buhay. So ito na lamang po, hanggang dito na lamang, at sana'y magbunsod ito sa atin, lalo sa mga nakikinig. Ito ang maging daan para lumapit ka sa Panginoon. Huwag mong payagan na ang pagkakasala mo ang umalipin sa iyo at akayin ka nito sa impyerno. Samantalang ang Diyos ay nagbibigay ng kapatawaran. Na kapag lumapit ka, patatawarin ka,
bibigyan ka ng bagong buhay, at ikaw ay makasusumpong ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos sa langit, marami pong salamat. Marami pong salamat sa mga paalaala ng iyong mga aral na ikaw ang Diyos na nagpapatawad. Diyos na nagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa taong nagkakasala. Salamat po, napakabuti mo. Dinadalangin ko ang mga nakikinig ngayon at makakapakinig pa nito, magre-replay pa nito pagkatapos. Na kung sakali man makita nila ang kanilang sarili, sila'y lumapit sa iyo ng may kapakumbabaan at hihingi ng kapatawaran ng bawat pagkakasala. Salamat po, pagpalaan niyo ang lahat ng nakinig ngayon at nanood ngayon. Pagpalaan niyo po ang programang ito ng biyaya sa pagkaaga. Pagpalaan niyo ang DWLV 91.9 FM. Pagpalaan niyo po ang aming sponsor, Ma'am Lalaine Villaferte Abunal. Pagpalaan niyo po ang buong Villaferte family. Pagpalaan niyo po ang lahat ng staff ng station ito, ng estasyong ito, Panginoon. Salamat po sa iyo ang lahat ng kapurihan sa pangalan Ama ng Panginoong Jesucristo. Susunod na po ang police correspondent na ihahatid ni Sir Oscar Osmenda at sa ngalan po muli ng AMNI, ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bolaños. Pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat, alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming na aming gabay sa dalangin, aawitin kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa langit kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat, alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y